back to our 6th episode of Hi, I'm Rona. I'm Mika. I'm Abraham. I'm Lynn. Ollie. I'm Natalie. And this is JP. For this episode, ang storyng babasahin ko ay pinamagatang From Ghosted to God's Plan. Welcome back, our dear kachikas. In today's episode, I'm gonna share with you a very personal journey. From not believing in forever to getting heartbroken, hanggang sa dumating yung taong nagbabago sa lahat. This is not just about love. It's about pain, healing, and learning to believe again. So, kung ikaw yung tipong nasaktan na, nag-ghost, iniwan, or takot nang umibig ulit, maybe this episode is what you need to hear today. Back in elementary and junior high, I was one of those people na never naniwala sa forever. Sa totoo lang, feeling ko noon lahat ng relasyon may ending. Parang sa k-drama lang yata may happy ending eh. Kasi sa totoong buhay, walang tumatagal. Pero nung grade 8 ako, nagsimula akong magka-crush. Pero hanggang doon lang talaga, walang balak pumasok sa relationship. Admiration from afar lang. Then came this one guy from another section. Let's call him that guy. Smart, funny, may sense of humor, at stylish. Perfect combo siya. Nakakadagdag pogi points. Siya yung silent motivation ko sa pagpasok araw-araw. Just to see him from a distance. Pero never ko siya nilapitan. Wala akong balak aminin kasi nga, for what? I don't believe in love stories that last. Then, boom! Pandemic happened. Lockdown. Walang pasok. Bawal lumabas. Wala na akong daily glimpse of him. I was hoping na kahit online class, makikita ko pa rin siya. Pero nalaman ko, lumipat na pala siya ng school. Malungkot kasi hindi ko masabi kahit kanino. Kasi never ko naman kinwento sa kahit kaninong kaibigan ko or even sa mga magulang ko na may crush ako. Tahimik lang akong nalungkot. Fast forward to grade 11, face-to-face classes na ulit. And to my surprise, classmate ko na siya. As in, legit. Bumalik siya sa school namin. Kinilig ako pero syempre, chill lang kunwari. Then, one day, he messaged me asking for notes. Tapos, tuloy-tuloy lang usapan namin. Mostly about ACADS pa rin. Until one day, nag-contest siya. He told me he likes me and asked if he could court me. I was shocked. First time ko maramdaman yung kilig na parang nasa pelikula ako. Sabi ko, give me 3 days to think. Then after 3 days, tinanong niya ulit. And I said, yes. I just went with the flow. Di ko na inisip kung maniniwala ba akong ulit sa love. I just let my heart take over. Nagtagal ang paniligaw niya sa akin for almost 3 months. I was happy. For the first time, I felt what it is like to be loved. Or at least I thought I did. He made me feel special. Para akong prinsesa. Pero hindi nagtagal, bigla siyang nagbago. He stopped replying. As in, called na siya. Tinatawagan ko siya, chika-chat, pero deadma ako sa kanya. Wala man lang explanation. Ilang linggo kung ano, no messages from him, no replies, as in ghosting level. Hanggang sa tumigil na rin ako. Then, December came, and he posted a picture of a girl captioned, Merry Christmas, love. Doon pa lang, shit! Ang sakit. Parang sinampal ako ng katotohanan. Pero ayos na yun. Ang mahalaga, nawala na lahat ng mga
sa mind ko. Hindi ko na siya kinukwenta kasi the post said it all. Doon nagsimula ang matagal kong healing process. I cried for months. I felt lost. Sobrang bigat ng first heartbreak. I told myself and promised never again. I'll never fall in love again. Love is not real. Wala talagang forever. Pagdating ng grade 12, akala ko healed na ako. Pero honestly, I was just avoiding my feelings. I was still not fully okay. Maraming nag-try manligaw pero lagi kong tinatanggihan. Parang naging defense mechanism ko na ngayon paglayo eh. May mga lalaki din nag-chat sa akin pero ako naman ang biglang nangiiwan. Nang-ghost na rin ako. Parang hindi ko na makilala sarili ko that time eh. Until one day, a name kept popping up. Narinig ko lagi sa mga friends ko yung name ng isang guy. Si Gab. Laging topic ng friends ko. Ang galing daw kasi mag-report. Laging highest sa quiz. So, na-curious ako. And then makita ko siya sa personal. For the first time, iba yung pakiramdam. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Weird, pero exciting. I tried to deny it because trauma hits different. Pero the more ko siyang nakikita, the more ko siyang na-admire. Until sinabi ko sa friends ko. And ayun, nakarating agad sa kanya. At first, hindi siya naniwala. Sabi niya, baka information lang daw kasi no boyfriend since birth ako. But then, nagulat ako, bigla na akong inan sa Facebook. Nagulat din mga friends kong classmate niya kasi hindi raw siya mahilig mag-add na kung sino-sino. I waited 2 hours bago ko siya in-accept. Just to be sure, baka kasi napindot niya accidentally yung unfriend. 2 hours passed, in-accept ko ng friend request niya. After that, days later, nag-story siya ng pic niya. Kinausap ko kaibigan ko, sabi ko, hindi ko na talaga mapigilan ang feelings ko kahit may past trauma ako. And she said, why not take the risk? Huwag kayong iniwan, baka kayo talaga yung para sa isa't isa. It's either take the risk lang naman or lose the chance. So after deep thinking, I finally messaged him and confessed. Ang sagot niya, ikaw na yan eh, tatanggi pa ba ako? Akala ko is joking, pero it turns out, totoo raw. Matagal na rin pala niya akong gusto. Nahiya lang siya mag-first move dahil baka maulit yung nangyari sa past niya. Simula noon, araw-araw na kami nag-chat. Dalaman ng friends, classmates, and even teachers namin. Nahiya ako nung simula, pero siya, proud na proud. Dumating ng December 25, gusto na niyang ipakilala ako sa parents niya para makapag-date kami freely. Noong una, hesitant ako, pero syempre pumayag din. January 1, pumunta siya sa bahay namin at nagpakilala siya sa parents ko. Hiningi niya rin permission ng parents ko if pwedeng dalhin niya ako sa house nila at ipakilala ako sa phone niya. Pumayag parents ko and it went well. Naging legal kami on both sides. Tanggap ako ng phone niya. Then, February 14, he asked if he could court me officially. Sabi ko, ask my parents first, kapag pumayag sila, papayag din ako. And he did. Sineryoso niya, hiningan niya ng permission ang parents ko. For 5 months, nanligaw siya. Slow, sincere. Walang pressure, but sure. Doon ko siya mas nakilala. And he proved na hindi lahat ng lalaki pare-pareho. Then, July 27 came. Sinagot ko na siya. Grabe yung saya namin pareho. Finally, kami na. Officially. Ngayon, August 2025, we've been together for a year. Tulad ng ibang relationship, hindi rin kami perfect. Pero ang proud ako, never kami natulog ng may tampuhan at galit.
pero pinipili pa rin namin ang isa't isa every single day. And maybe, just maybe, yung forever na hindi ko pinaniniwalaan dati, baka possible na pala talaga siya. Basta with the right person and at the right time. Kaya kung may mga nakikinig ngayon na nasaktan, iniwan o nagka-trauma sa love, it's okay. Darating din yung taong hindi mo na kailangang tanungin kung seryoso ba siya. Kasi ipaparamdam niya sa iyo araw-araw na totoo ang pagmamahal. Okay, so doon nagtatapos ang kwento ni Sender. What a happy ending story. Finally, may happy ending na tayo ng love story. So, mga kachika, what can you say about this story natin today? Grabe, ang sweet talaga nila, no? Parang fairy tale yung love story. Pero proud of her na nakahanap siya ng taong worth it. And nag-effort talaga siya para sa kanya. And sana forever talaga. So ayun mga kachika, kailan kaya darating ang mga God's plan niyo? Kailan kaya? Ikaw ba, kachika Natalie? Kailan kaya darating ang God's plan mo? Mukhang ang bitter-bitter mo pa kasi hanggang ngayon. Feeling ko kasi sabi ko lang, parang reflection ko dun sa kwento dun. Darating yung pag-ibig pag hindi mo na hinahanap. Ikaw naman, Saka kachika. naman, hindi porket nasaktan ka noon, wala nang darating. Tama. How about you naman, kachika Mika? Ano naman masasabi mo tungkol sa kwentong napakinggan nating lahat? Ang masasabi ko lang is sobrang swerte ni Sender kasi na-feel niya yung daylight after the heartbreak. Kasi hindi tayo lahat ganun yung mararamdaman. Tama. Parang sobrang amazing lang yung concept ng love. Kasi, di ba, kagaya ng sabi ni Kachika Natalie, dumadating yan kapag hindi mo siya hinahanap. Ikaw ba, Kachika Lynn, naghahanap ka ba? Hindi ako naghahanap ngayon. Hihintayin ko munang ma-develop ang aking frontal lobe. Uy! 23 years old. Sarap magmahal guys. No, tama yan. Kasi kapag guided ka ni God, talagang may plano siya para sa'yo na maglalapit sa'yo sa taong para sa'yo. Trust the process lang yan. Ayun, kasi talagang may timing yan eh. Kasi long time siguro yung nauna sa kanya. Tsaka hindi rin for me kasi, we tend na maghanap ng ibang tao kahit nasa harapan na natin yung tao na talagang para sa atin. Kaya kasi si Guy, yung sa kwento niya, nag-segue pa siya sa iba eh. No? Sumegway pa eh. Ikaw naman na chika Natalie. Ba't naman tumatahimik ka dyan? Parang damang-dama mo naman ang Ngayon lang kasi, kwento. ngayon lang kasi tayo may happy ending yung love story. Tapos, sabi niya dun sa kwento niya, hindi sila natutulog nang hindi nila naayos yung tampuhan. Kaya siguro yung center natin 3 araw nagising. Tsaka, sobrang swerte ng center. Kasi di ba sobrang rare na lang ng kanyang love. Sa generation na to. Saka napaka-patient ni Tsaka- Guy kasi sa panliligo period pa lang. Sobrang committed niya talaga kay center. Ang traditional niya manligaw kasi pinaalam niya muna sa parents. Oo nga, ang kwan na. Makikita mo na, Sobrang healthy, no? Ganun. makikita mo rin talaga na prinoseso ng lalaki yung panliligaw niya kasi di ba hiningi na yung parents Oo. para maligal sila. Ganon din naman sa babae. So, ganun siguro talaga pag pareho niyang mahal yung isa't isa. Same kayo ng frequency. Parang isa rin sa nagpapatagal sa relationship is kasi hindi mo masasabi na araw-araw mahal mo yung tao. Kasi minsan, di ba, may time na nakakainis, ganun. Pero Parang yung sa story nila center, sabi nga nila, hindi kami perfect. Wala naman talagang perfect. Pero they choose to stay. Yun yung proof na hindi mo araw-araw mahal yung tao, pero araw-araw mo siyang pipiliin. Hindi lang yung sa days na kamahal-mahal siya. Even sa worst days niya.
even in the most inconvenient way or days, dapat mag-stay pa rin kayo. Always remember mga kachika na love will find you again in the most unexpected way. Hindi mo kailangang magmadali kasi ang tamang tao marunong yan maghintay. Kaya kapag para sa'yo, ipaglalaban ka, hindi ka tatakasan. And that ends our episode for this day. Once again, this is We are collecting entries for love stories or romance for our podcast. If you want to share, I'll leave the link below. Don't worry, your identity is protected. Walang data na makokollect, tanging story nyo lamang. And your names won't be mentioned sa podcast unless with your consent. Thank you in advance sa mga mag-e-entry.